Tayo tuloy-tuloy po, minamahal. Dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng banal na salita na ating pinamalakay ni Jesus. Bilang pagbibigay galang sa banal na salita ng malapay nun, tayo muna po'y panandalian pong tumayo, minamahal. At narito po, akin ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Praise the Lord. God bless you po. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Maganda nga po na po, maminamahal. Kaya hindi manalangin po tayo sandali bago tayo makapakinig ng mga banal at mga sagradong salita ng ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo. Dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat, Malapanginoon. Binigyan mo muli kami ng dakilang pribileyo na paglingkuran ka, Malapanginoon. Salamat po, Malapanginoon, sa mga minamahal namin mga kapatiran o Diyos. Sa pananampalataya na patuloy na ipinagkakalob mo po sa kanila, Malapanginoon. Sa dakilang pag-ibig at katapatan ipinagkakalob mo sa lahat ng mga kapatiran po namin. Malapanginoon, lalo tigit nagpapasalamat kami sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Di mo kami iniiwan, di mo kami pinababayaan, Malapanginoon. Ang iyong banal na presensya ang nagiging kalakasan namin sa paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. At dalangin po namin, pagpalain mo po yung mga banal na salita, Malapanginoon. Patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin. Gamitin mo kami maging instrumento, Malapanginoon. Hallelujah, sa pakikinig ng mga banal na salita, Malapanginoon. Kayo pong maglagyan mga salita mo sa aking bibig, Malapanginoon. Maging karagdagang pananampalataya at katitibay ng bawat isa sa amin, Malapanginoon. Sumaamin po kayo, dakilang Diyos. Buksan mong aming mga puso, ang aming mga pangunawa sa iyong mga banal na salita. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Amen. God bless you, maminamahal. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang ating mga talata, maminamahal, dito sa Malakias 4, talatang 5 at talatang 6. Ako po ay nagpapaabot po ng pagbati, maminamahal sa lahat ng mga minamahal nating mga kapatid sa Panginoon, sa lahat ng ating mga minamahal na beloved workers, sa ating mga beloved preachers, sa ating beloved instrumentalists, sa ating mga minamahal na mga kapatiran, mainit at matapat na naglilingkod, at nagpapaabot din po kung dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor, at gayon din sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At minsan pa maminamahal, binabati rin natin ang ating mga minamahal mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat. Mga minamahal, God bless you po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong banal na gawain, maminamahal sa lugar na ito. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon at ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Kindly, maminamahal, buksan natin ang ating pambungad na talata. Malakias 4, 5 hanggang 6. Dito po sa Malakias, Kapitulo 4, talata 5 hanggang 6, narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propita, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang papagbalikin loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Amen. 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 Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating the forerunner of Christ. Ibig sabihin ng forerunner, maminamahal, ito po'y tagapagpauna. Tagapagpauna. Ito ang magiging hudyat, maminamahal, bago dumating ang ating mahal na Panginoon, merong forerunner, yung tagapagpauna. Maminamahal, katulad po ng mga presidente o mga hari, pag pupunta sa isang lugar, meron siyang mga delegado na pinauuna
para ayusin ang kanyang lalakaran, ang kanyang dadaanan sa isang lugar, maminamahal. Sabi nga rito sa, kung mababasa po natin, maminamahal ang Lucas, Kapitulo 3, ang paghahanda, maminamahal. Ang sabi rito, maminamahal, gaya ng nasusulat, 3:4 hanggang 6, sabi, gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng propeta Isaias na ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda nyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin nyo ang kanyang landas. Lahat ng libis ay tatambakan, pababain ang bawat bundok at burol. Ang mga liko ay matutuwid, ang mga daang bako-bako ay mga papatag, at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pero sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, hindi po kalsada ang dapat nating ihanda. Amen? Kung ang mga hari, maminamahal, pag po yan ay pumunta sa isang lugar, sa isang bansa, inaayos ang kalsada, pinapaganda yung kung saan daraan, maminamahal ka lang bisitang hari o bisitang presidente, pinagaganda ng maayos, pinasisimento ang mga bako-bakong daan, itinutuwid yung mga balubaluktot na kalsada, kung maaring buldoserin, ibubuldoser nila para diretso lang at hindi naliliko. Ganun ang ginagawa kapag may mga presidente, may mga hari na dumadalaw sa isang lugar. Pero sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, ang dapat nating ianda ay ang ating puso. Amen. Ang ating mga sarili. Dito po, maminamahal, sa banal na kasulatan, ang tinutukoy na first runner, maminamahal, sa first coming of Jesus Christ, ang unang pagparito ng mahal na Panginoon, nung siya'y nagkatawan tao, maminamahal, ang tinutukoy na first forerunner ay si John the Baptist. Amen? Ang sabi rito, maminamahal, susuguin niya si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Kanyang papagbaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa. Ito po, maminamahal, ay si John the Baptist. The first coming of Jesus Christ, ang first forerunner ay ang si beloved John the Baptist. Kaya sabi rito, kung mababasa natin ang Mateo 10, o 11 talatang 10, Mateo 11 talatang 10 hanggang 11, italo natin ang 14, ang tinutukoy na first runner o forerunner. The first forerunner, sabi ng Biblia, ay si John the Baptist. Mateo. Dito po sa Mateo, chapter 11, verse 10, 11 up to and 14. Talo ng 14. And 14. Ito yung tungkol sa kanya nasusulat. Narito, sinusugo kong aking sugo sa unahan ng inyong mukha, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng ipinanganak ng mga babae, ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayon may ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa kanya. Dito sa 11 ay 14 po. At kung ibig ninyong tanggapin, at siya'y si Elias na paririto. Amen. 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 Kaya ang tinutukoy, maminamahal, the first forerunner, doon sa first coming of Jesus Christ, yung siya'y ipinanganak sa sabsaban, maminamahal, at siya po ay nangaral at naipako sa krus. Ang unang nag-anda ng kanyang lalakaran ay si John the Baptist. Para papanumbalikin ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. At ang mga magulang ay papanumbalikin ang kanilang mga puso sa kanilang mga anak, sapagkat nung panahon yun, maminamahal, marami po ang mga anak na naging masuwayin sa kanilang mga magulang. Maraming mga rebuilding anak sa kanilang mga magulang, at ang kanilang mga anak
mga minamahal, ay wala ring pagpapalaga sa kanilang mga anak ng panahon na yan. Amen. Kaya nga, layunin, mga minamahal, ng pagparito ni John the Baptist ay para papanumbalikin ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, at ang mga magulang naman ay papanumbalikin ang kanilang mga puso sa kanilang mga anak. The first coming of Jesus Christ. Sa second coming, mga minamahal, sa muling pagparito ng ating mahal na Panginoon, ganyan pa rin po, mga minamahal. Sabi rito, isusugo ng Diyos si Elias upang ihanda ang dadaanan ng mahal na Panginoon. Ang layunin niya para papanumbalikin ang mga puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, at ang mga magulang ang kanilang puso sa kanilang mga anak, sapagkat baka saktan ko ang lupa dahil sa galit, sabi ng mahal na Panginoon Diyos. Sino ba si Elias, mga minamahal? Si Elias, siya po yung isang propeta, mga minamahal, na mayroon pong pananampalataya, na napakalaking pananampalataya sa Diyos. Ang tinutukoy dito na Elias, hindi po muling babalik yung Elias na propeta, hindi. Kung yung espiritu ni Elias, yung tapang sa pangangaral, yung malaki ang pananampalataya sa pamagitan ng pananampalataya ni Elias. Nanalangin siya na wag umulan, mga minamahal, hindi umulan. 3.5 years. Sa laki ng pananampalataya niya, sabi nga ng James, chapter 5, verse 16 hanggang 17, maminamal, sabi, si Elias ay katulad din nating tao. Pero siya'y malaki ang pananampalataya sa Diyos. Siya'y nanalangin na wag umulan, at hindi umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. 3.5 years. At nung siya'y nanalangin uli na umulan, maminamahal, bumuhos ang ulan, maminamahal, sa pamagitan ng kanyang panalangin. Ibig sabihin, yung espiritu ni Elias na mayroong malaking pananampalataya na kayang manalangin na huwag umulan, hindi ulan, at manalangin na umulan at ito'y uulan dahil sa laki ng pananampalataya. Hindi mismo yung persona ni Elias, kundi ang diwa at ang espiritu ni Elias ay pupunta dun sa taong yon na malakas ang pananampalataya. Mga minamahal, malaki ang tiwala sa Diyos, matapang mangaral, at sinusunod ng mahal na Panginoon ang kanyang mga panalangin. Amen? Kaya, hindi lingid sa atin, mga minamahal, ang ating minamahal at ginagalang na ebanghelista. Noong year 2003, ilang taon nang hindi umuulan, mga minamahal. Talagang namamatay na ang mga tanim. Wala nang makain ang hayop. Tumaas sa mga bilihin dahil maraming nagkapeste-peste ng mga hayop. Walang mabiling mga gulay sapagat nagkaroon ng tagtuyot. Anong nagkursada ang ating malapastor year 2003? Sa Luneta, mga minamahal, nung nanalangin ng ating malapastor, choir member pa ako noon, mga minamahal, talagang antindi po ng init. Talagang imposibleng umulan, mga minamahal, choir member pa ako noon. Noong mga panahon na yun, hindi pa ako ganong seryosong maglingkod sa Diyos. Parang ginagawa ko lang libangan. Ginagawa ko lang palipas oras ang paglilingkod. Choir member nga ako, pero hindi ako ganong seryoso. Pero noong mga panahon na yun, mga minamahal, nung tumayong ating malapastor, biglang nagdilim, mga minamahal, ang langit. At pagsigaw ng ating malapastor, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Hindi pa po, maminamahal, nagsusulim, nagkapuspusan na. Pumatak ang mga luwa namin, maminamahal, kasabay ng ulan. Lahat ng mga choir members, lahat ng mga kapatiran, nag-iyakan, napuspos ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung espiritu ni Elias, maminamahal, sabi isusugo niya sa isang propeta, sa isang mangangaral, na mayroong malaking pananampalataya sa Diyos na kayang magsara ng langit para wag umulan, at may kapangyarihan na manalangin na magsara ang langit o umulan, maminamahal, magbukas ang langit para magbuhos ng ulan. Yan ay kayang gawin sa pamagitan ng panalangin ng ating minamahal at ginagalang na ebanghelista Wildy Estrada Almeida. Nagawa niya yan, maminamahal.
maging sa pangangaral, wala na kahigit sa tapang maminamal gaya ni Elias. Mga minamahal, si Elias napakatapang. Hinamon niya ang mga propeta ni Baal, 450 priests ni Baal. Sabi niya, kung magbaba kayo ng apoy dito sa baka, tunay nga na ang Diyos nyo ay totoo. Pero kapag hindi nasunog ang baka na ating ihain, hindi totoo ang Diyos nyo. 450 ang kalaban, mga minamahal, ni Elias. Siya mag-isa lang, pinagpapatay na ni Jezebel lahat ng mga propeta. Ang natira lang ay si Elias. Kaya siya natira, mga minamahal, nagtago siya, nagtatakbo siya. Hinahanap siya ni Queen, yung reyna, mga minamahal, na si Jezebel, si Queen Jezebel, para siya patayin. Pero nagtago siya. Hindi pala pagkaduwag yung magtago. Yung ingatan niya ang buhay niya para sa kalulatian ng ating mahal na Panginoon. Pero nung dumating ang pagkakataon na kinakailangan niyang ipaalam sa Israel, ipakilala ang tunay na Diyos, na ang tunay na Diyos ay hindi mga graven images. Ang tunay na Diyos ay hindi baka, hindi ribulto, hindi mga imahen. Ang Diyos ay nasa langit, hindi nakikita. Kasi noong mga panahon na yun, maminamahal, gaya ng ating kinagisnang reliyon, katulad ng ating kapanahunan ngayon, iminulat ang Israel na ang Diyos ay mga ribulto, mga graven images, at ang masama pa, baka, itsura ng baka. Grabing paglapastangan sa Diyos, ginawang baka ang Diyos. Ganon nila iniambing ang Diyos sa larawan ng baka. Ngayon, sa atin, inilarawan nga sa tao, guwapo nga, pero ribulto rin. Diyos-Diyosan pa rin. Amen? Kaya walang ibang nakagawa, maminamahal, ng ginawa ni Elias sa buong mundo, maminamahal, kundi ang ating minamahal at ginagalang na ebangelista, ang ating mahal na pastor. Ito po yung sinabi ng Biblia sa pagparito ng ating mahal na Panginoon. Ito naman yung sa the second coming. Walang alinlangan na ang the forerunner of our Lord Jesus Christ is our beloved pastor. Wala nang makahigit sa tapang sa pangangaral, wala nang makahigit sa lakas ng pananampalataya, gaya ng pananampalataya ni Elias. Kung idadagdag natin James chapter 5, maminamahal, sabi rito, si Elias ay katulad rin nating tao, pero malakas ang pananampalataya sa Diyos. Basahin natin James 5, 17 and 18. Kindly, pakidagdag. Dito po sa Santiago, Kapitulo 5, talatang 17 hanggang 18. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin sa natin. At siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Amen. 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 Kaya nga, maminamahal, bago pumarito ang ating mahal na Panginoon, the second coming of Christ, sinabi ng talata, maminamahal, narito, sinusugo ko si Elias upang ihanda ang aking dadaanan. Ang sabi, narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Kanyang papagbaliking loob ang puso ng mga ama sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ng lupa ng sumpa. Kaya kung dumating na, maminamahal, ang sinasabi ng Biblia, yung the forerunner of Christ, bago dumating ang ating mahal na Panginoon, nangangulugang babalik na talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anytime. Pagkatapos ng mission, maminamahal, ni John the Baptist, pagkatapos ng kanyang tungkulin bilang forerunner, tapos na yung mission niya, nagampanan niya yung ginagawa niya, napugutan na siya ng ulo. Pinugutan siya ng ulo kasi tapos na yung mission niya. Tapos na yung assignment niya. Ating mahal pastor, nung pagkatapos na ang kanyang tungkulin,
na inihanda niya na, maminamal ang dadaanan ng malapang noon, nakaready na. Marami ng mga anak ang nanumbalik sa Diyos. Nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon na sila ng respeto sa mga magulang. Dati, minumura nila ang kalamang magulang, wala silang galang, walang respeto. Mula noon sila yung naging tunay na Kristiyano, binago na sila ng ating mahal na Panginoon. Pinanambalik ang kalamang puso sa kalamang magulang at ang mga magulang naman ay bumalik ang kalamang puso sa kalamang anak sapagkat nakita nila ang pagbabago ng kalamang anak na nakakilala na sa mahal na Panginoon. Marami ng mga makasalanang tao ang naibalik sa ating mahal na Panginoon ng ating mahal na pastor sa kanyang pangaral. Kaya nga, pagkatapos niya matapos ang misyon ng mahal na pastor, pinagpahinga ang ating mahal na pastor, nandiyan na siya sa kanyang kalagayan. Pero ang pinaka-importante rito, maminamahal, hindi pa siya kinukuha sa atin, nananatiling kasama natin para mga minamahal, tayo patuloy na ipanalangin sapagkat nakikita ng Diyos na hindi pa tayo nakahanda. Marami pa sa atin ang hindi nakahanda. Amen? Yun ang dahilan, bakit nandyan ang ating mahal na pastor para patuloy tayong gabayan sa panalangin. Gabayan, maminamahal sa mga salita ng Diyos. Patuloy tayong subaybayan hanggang makarating tayo sa langit. Kaya ipanalangin natin, mga minamahal, ang ating beloved pastor ay makasama natin hanggang sa rapture. Kasi pagkasama natin ang ating mahal na pastor, mga minamahal, naniniwala ako parang yung embassy. Sa embassy, pag grupo kayo, yung leader lang ang kakausapin. Pag yung leader pumasa doon sa embassy, sa consul, pasok na lahat yung grupo. Isa na lang ang kakausapin. Amen? Kaya naniniwala ako, maminamahal, pag sa rapture, makita, pag ang dumating ang mahal na Panginoon, ang mahal na pastor lang, maminamahal, ang kukonsultahin ng ating mahal na Panginoon kung sino ang karapat dapat sa langit. At pag ang ating mahal na pastor, maminamahal, ay pumasa, lahat tayo ay pasado sapagkat tayo po ay kawan ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay kasama sa ministeryo ng ating minamahal at ginagalang ni Evangelista. Amen? Kaya ipanalangin natin, manatili ang ating mahal na pastor makasama natin hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon para mayroong patuloy na nananatiling nananalangin, gumagabay sa ating buhay espiritual. Amen? Lumalakas ang loob natin. Alam nyo, mga minamahal, bago mangyari po yung sitwasyon ng mahal na pastor, sa pastoral, pinanood kami ng lumang pelikula ng ating beloved Mama Dear. Nagtaka ako, sabi ko, kala ko bawal yung TV, pero pinanood kaming isang napakagandang pelikula. Ang pamagat ay El Cid. Yung El Cid, maminamahal, yung isang hari, na kapag nakikita siya ng kanyang mga sundalo, tumatapang yung mga sundalo. Pag wala yung hari nila na si El Cid, natatakot sila dahil napakagagaling ng mga kalaban nila. Walang gustong lumaban, walang gustong lumusob. Pero pag nakita nila si El Cid, yung leader nila, tumatapang sila, lumalakas ang loob nila. Lahat sila matatapang, lahat sila gustong sumugod sa gera. Pagsugod nila sa gera, maminamahal, sa hindi inaasang pangyayari, tinamaan ng ligaw na pana, yung leader, si El Cid. Namatay. Pero hindi ipinaalam ng reyna. Kasi alam nilang panghinaan ng loob, ang kanilang mga tauhan, at ang kanilang mga buong kaharian. Kasi talagang inspirasyon nila si El Cid, yung leader nila. Inspirasyon nila. Biglang namatay. Pag nalaman ng buong kaharian, susuko sila, pati mga sundalo, tataasan ka lang kamay sa kaaway, hindi na sila makipaglaban. Kaya inilihim ng reyna na ang hari na si El Cid ay patay na. Dumating yung pagkakataon, nilusob sila ng mga kaaway, talagang nakubkob sila. Pinaligiran na yung kanilang lugar. Ang ginawa ng reyna, maminamahal, nakaisip ng isang magandang idea para tumapang uli ang mga sundalo.
inilagay sa kabayo yung bangkay ni Elcid. Inilagay sa kabayo. Itinayo nila, may nakatukod. Nung nakita ng mga tauhan, ng mga sundalo na nandoon si Elcid, nasa harap nila, tumapang uli sila, nilusob nila yung mga kaaway, nagtagpuan ng mga kaaway nila, tinalo nila. Pati mga pangkaraniwang mamamayan, kumawak na rin ng sandata, lumaban sila maminamahal, lahat ng mga kaaway nila, nalupig nila, yung iba nagsitakas. Kasi nakita nila si Elcid, hindi nila alam, dati nang patay na pala yun, isinikay lang nila sa kabayo. Sabi ng beloved Mama Dear, bakit pinanood ko sa inyo yan? Gusto kong malaman nyo kung gaano tayo tumatapang kapag kasama pa natin ang ating mahal na pastor. Kung gaano tayo kalakas ang loob sa paglilingkod sa Diyos, kahit may pagsubok, kahit may kahirapan, ang inspirasyon natin, ang ating mahal na pastor. Hindi tayo nagbabackslide, hindi tayo nangihina dahil siya ang kalakasan natin pag nakikita natin na nagpupuri siya sa mahal na Panginoon. Yun ang layunin, bakit pinanood ko sa inyo yan, sabi ng ating beloved Mama Dear. Hanggang ngayon, mayroon akong CD niyan, maminamahal. Yung Elcid. Yun ang kasi mula naging Kristiyano ko, ayaw ko nang tumingin sa TV. Nung unang pagkakataon, nakita ko yun, pinanood sa amin ng beloved Mama Dear. Ang ganda pala ng kwento na yun. Yun pala, may kaugnayan sa ating paglilingkod sa Diyos. Pwede pala natin gawing kalakasan, inspirasyon ang ating mahal na pastor habang kasama natin siya. Walang nanghihina, walang nanlulupaypay. Lahat lumalakas, lahat tumatapang. Dahil ang pastor natin, maminamahal, ay totoong sugo ng Diyos. Amen. Ngayon, maminamahal, kung merong forerunner ang ating mahal na Panginoong Kristo, meron ding forerunner ang Antichrist. Meron siyang forerunner. Siya ngayon ang nasa likod ng pandemyang ito, mga minamahal. Binabayaran niya ang WHO, ang DOH. Kaya kahit tumulo lang yung sipon mo, COVID na yan, ibabalita na kagad yan, bilang na yan, okay, isa may COVID. Napaubo lang, COVID na yan, dagdagan sa na COVID, ilista kagad. Pati yung namatay sa sagasaan, nasagasaan, namatay. COVID yan, namatay sa COVID yan. Inatake sa puso, COVID yan. Mapanood nyo sa television, padagdag ng padagdag yung mga nagiging biktima ng COVID. Ngayon, Delta variant. Samantalang kung tutusin, pangkaraniwang sakit lang yan, natural lang na uubuhin ka. Natural lang magkakatrangkaso ka. Dahil pa iba-iba yung klima. Pero pag inubo ka, pag sinipon ka, pag minilagnat ka, COVID ka na. Bakit? For the love of money is the root of all evil. Dahil sa pera. Lahat. May related yan, mga minamahal. Sa pera na pinamumudmod ng tinutukoy ko sa inyo, the forerunner of Antichrist. Pero nasa Bible yan. Kaya makita nyo, maminamahal, kung ano yung nakasulat sa Banal na Kasulatan sa Revelation chapter 13, verse 16 up to 18, na sinabi, bago dumating o pagkatapos ng rapture, after the rapture, maminamahal, magre-reign ang Antichrist. Magre-reign ang beast. 3.5 years. Sabi na Revelation 13 verse 5, maghahari siya sa loob ng 3.5 years. Kaya kung paano nagkaroon ng kagutom ng panahon ni Elias ng 3.5 years, magkaroon din maminamal ng tribulation. Pag nag-reign ang Antichrist, magkaroon ng gutom. Kaya paraan nila yun, mag-lockdown. Paraan nila yung mag-lockdown kasi pag wala ng trabaho ang tao, kakapit na yan sa patalim. Kita nyo sa Maynila, nung nabalitaan nilang pag hindi kayo nagpabaksin, wala kayong ayuda, wala kayong tatanggaping tulong sa gobyerno, nako, hindi bali na magkahawa-hawa, siksikan na, nagkapalitan na ng muka. Magpabaksin lang sila. Bakit? Para makakuha ng ayuda. Pag wala kang baksin, wala kang trabaho. At sabi pa, pwede kang hindi makalabas. Kaya darating ang araw,
Mga minamahal, humanda tayo. Tayong mga Kristiyano, tayong may pananampalataya. Kasi i-isolate ang mga Kristiyano. Ang mga ayaw tumanggap ng vaccine, i-isolate kayo. I-isolate tayo. Katulad nung unang panahon, maminamahal. Ang tingin nila sa mga Kristiyano noon, sila ang mga salot. Kapag nagkasunog, isisisi nila sa mga Kristiyano. Pag nagkaroon ng lindol, isisi nila sa Kristiyano. Kaya ang ginawa ni Nero, maminamahal, pinagpapatay ang Kristiyano. Pinakain sa leon, sinunog ng buhay. Kasi ang mga mananampalataya, ang sinisisi nila. Bakit lumaganap ang epidemya? Bakit nagkaroon ng salot? Nagkaroon ng sunog? Nagkaroon ng lindol? Isisisi nila sa mga Kristiyano. Kaya maging handa tayo, maminamahal, kasi balang araw, i-isolate ang mga Kristiyanong hindi ayaw tumanggap ng baksin. Sa mga may baksin. Samantalang yung baksin, mga minamahal, kahit magpa-ineksyo ka mula ulo hanggang paa, pag gusto na ng Diyos na mamamatay ka na, wala ka nang magagawa dahil hawak ng makapangyarihan Diyos ang bawat buhay ng mga tao. Ang masama pa dyan, baka nga mapadali pa ang buhay mo kasi 9 months lang yan pinag-aralan. Dapat 3 years pinag-aaralan ang ganitong mga baksin. Nung nakatuklas ng antidote sa polio, 2 years yan bago itinurok sa tao. Sa tigdas, nung nakatuklas ang isang doktor ng antidote para sa tigdas, 2 years niyang pinag-aralan. In-experiment sa hayop, in-experiment sa unggoy, sa rabbit. Tayo ang bukod tanging ginawang eksperimento. 9 months lang. Kasi kinukondisyon na yung isip natin, mga minamahal. Mayroong forerunner si Antichrist. Ito, siya ang nasa likod nito. Tignan nyo, mga minamahal, hawig na hawig, hinahanda na tayo, kinukondisyon na yung isip natin. Sabi na Revelation chapter 13, verse 16 up to 18, darating ang araw, walang makabibili. Walang makapagbebenta, maliban na siya ay may tatak. At ang tatak na ito ay 666. Ito'y pangalan ng isang tao. 666. Hindi naman literal na pangalan yan. Pero tao yan, pero hindi literal na pangalan. Iyon ay kapangyarihan. Kapangyarihan. Kung sino yung may suot ng corona na nakalagay, Vicarius Filii Dei. Yung Vicarius Filii Dei, Romans letter yan, Romans number. Pag kinuwenta mo sa Romans number yung Romans letter na yan, papatak na 666, yung Vicarius Filii Dei. Nasa corona yan. Kaya ang tinutukoy, mga minamahal na hayop, hindi literal na pangalan at hindi po isang tao, kundi kung sino yung nakasuot ng corona. Tao siya, pero kung sino yung nasa kapangyarihan, siya ang tinutukoy na 666. Siya po ang forerunner of Antichrist. Si Antichrist, siya po ang forerunner. Siya ang Antichrist, siya ang magiging forerunner ni Satanas. Yung dragon na tinutukoy sa Revelation chapter 13, verse 3 and 4. Na mayroon pang bukod sa hayop, mayroon pang dragon. Yung dragon, yun yung Satan's incarnate. Bababa, galing sa ilalim ng lupa, o aakyat galing sa bottomless pit. Sasanib sa isang tao. Pupunta yung espiritu niya. Amen? Kaya, basahin muna natin itong Revelation 13, verse 16 up to 18. At Revelation, taas natin sa 8 and 14. Dito po sa Revelation, chapter 13, verse 16 up to 18, sabi po, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at mga laya at mga alipin,
ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay at o sa noo. At nang huwag makabili o makabili ang sino man, kundi siya mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan ang may pagkaunawa, ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666 dito po sa Taas ng 8. 8. At ang lahat na nanangan sa lupa ay magsisamba sa kaniya, na ang kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero, na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan, dito sa 14. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa, na dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob, na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabubuhay. Amen. Amen. Kaya makinig kayo maigi, maminamahal. Gaano katotoo ang salita ng Diyos? Gaano katotoo ang banal na kasulatan? Ito'y nangyayari na. Bago, maminamahal, nangyari yung mga nagaganap ngayon, nakasulat na dati sa Biblia, na hindi ka makabibili. Noong 1984, maminamahal, dati na pong meron tinatawag na 16 articles. 16 articles na pinirmahan ng isang leader ng dambuhalang simbahan. 16 articles. Hindi ka makapagbili, hindi ka papayagang bumili pag wala kang tatak. Hindi ka makapagnegosyo pag wala kang tatak. Hindi ka makapag-travel pag wala kang tatak. Hindi ka makalabas ng bahay pag wala kang tatak. Hindi ka makapanghuli ng isda pag wala kang tatak. Hindi ka makapasok sa trabaho pag walang tatak. Hindi ka makapag-withdraw ng pera pag wala kang tatak. Hindi ka ma-admit sa ospital pag wala kang tatak. Lahat ng mga basic needs ng mga tao, kukontrolin niya para mapilitan tayo magpatatak. Bago doon nangyari ito, maminamahal, dati na nakasulat sa Biblia. Kinukondisyon na yung isip natin, mga minamahal. Kita nyo, nagsimula sa quarantine pass. Hindi ka makalabas pag walang quarantine pass. Ngayon, in-upgrade. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng lumabas pag wala kang face mask. Hulihin ka. Sunod naman, face shield. May face shield ka na, may face mask ka na. May face shield ka na, may face mask ka pa. Halos hindi ka na makahinga. Kayong iba, namatay na lang na hindi nakahinga. Yung mga nagja-jogging na naka-face mask, naka-face shield, imbis na lumakas yung resistensya, lalong namatay, hindi na nakahinga. May face shield na, may face mask pa. Bakit tayo dito? Kung hindi totoo ang Diyos natin, mula na nagkaroon, maminamahal, ng lockdown, mula na nagkaroon ng pandemya, wala man lang nagkaroon sa atin, maminamahal, ng COVID. Amen? Mula na nagkaroon, mula nung nauso ang mga pandemya na yan, wala na nagkasakit sa atin. Samantalang, hindi naman natin sinusunod yung mga ibang protocols. Amen? Ibig sabihin, totoo po na hindi po ito pandemya. Ito'y pandemic. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na dangan lang ay may pumipigil hanggang alisin ito. Ibig sabihin, gumagawa na siya. Kinukondisyon ng isip natin. Nagsimula sa quarantine pass, naging face mask, naging face shield, tapos ngayon vaccine. Susunod na sa vaccine, the mark of the beast. Pag wala ka nang makain, wala ka nang ayuda, kasi wala ka nang trabaho, sa ano pang panggastos mo, wala ka nang trabaho, wala ka nang sweldo. Ang taong nagigipit sa patalim ay kumakapit. Kaya kung ano yung gusto nila, susundin mo na lang para makakain ka. Amen? I-upgrade yan. Katayong mga anak ng Diyos, humanda tayo mga minamahal.
Manindigan tayo sa pananampalataya. Sabi ng Biblia, ang iwaga ng kasamaan ay gumagawa na, dangan lang ay may pumipigil hanggang alisin ito. Sino ang pumipigil? The Church of the Living God. Tayo mga Kristiyano. Pero hindi nila tayo magagalaw, maminamahal, sapagkat mas makapangyarihan ang Diyos natin kesa the forerunner of Antichrist. Sabi ng Mateo 16, talatang 18, maminamahal, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. May kapangyarihan tayo, mga minamahal. Kaya nga, hindi pa siya makapag-reign. Hindi niya pa ma-full blast. Ang buong mundo, sabi, siya'y gumagawa na, ngunit may pumipigil. Nandito tayo, may mga mananampalataya na handang manindigan sa pananampalataya, handang ipaglaban ang pananampalataya, at ang ibang hindi Kristiyano napapasabay sa atin yung mga hindi pa Kristiyano. Amen? May pumipigil hanggang alisin ito, hanggang mag-rapture. Mag-rapture. Bago dumating yung sukdulan na yung vaccine ay gawing microchip, at ang microchip ay gawing mark of the beast. Sabi, magkaroon ng rapture, kukunin niya tayo. Maminamahal, sabi, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, dangan lang ay may pumipigil hanggang alisin ito. Aalisin tayo dito. Hindi natitiisin ng mahal na Panginoon, maminamahal, na ang mga Kristiyano ay magdusa. Ilang daang taon nang nagdurusa ang mga Kristiyano. Panahon pa ni Nero yan. Imagine, for almost 200 years, ang mga Kristiyano dumanas ng pagsubok, dumanas ng persecution. At 4 na emperor ng Roma ang nagpapalit-palit for almost 200 years. Nagsimula kay Nero, kay Vespasian, kay Titus, kay Constantine the Great. 4 na emperor nagsalin-salin ng kapangyarihan for almost 200 years. Dumanas ng persecution ang mga Kristiyano. Sinusunog sila ng buhay. Pinapakain sa leon. Tignan nyo sa Rome, maminamal, nandun pa yung tinatawag na amphitheater. Pinaka-sinihan noon, nung unang panahon. Doon nila pinapakain sa leon ng mga Kristiyano. Binabalatan ng buhay. Ginagawang panoorin. Yung kaliwang kamay, o yung kanang kamay at kanang paa, itatali sa kabilang kabayo na papunta rito. Yung kaliwa at yung kaliwang paa, kaliwang kamay, itatali doon sa kabilang kabayo. Tapos, hahampasin yung kabayo, maminamahal, para tumakbo. Hati ang katawan ng Kristiyano. Hati. Tuwan-tuwa yung mga antikristo. Tuwan-tuwa sila, pinapalakpakan nila kasi ang tingin nila sa atin, tayo ang pinagmumulan ng salot. Ang tingin nila sa atin, virus. Pero ang totoo, sila ang virus. Amen? Kaya maging handa tayo, mga minamahal. Huwag kang magpatatak ng 666. Magsimula yan sa vaccine. Pag nagsimula kang nagpalagay ng vaccine, tuloy-tuloy na yan. Kasi hahanapin mo yung donas eh. May mga side effect yan. Hanggang 4 doses yan. Hanggang 4 yan. Sa simula, maaring hindi pa masama. Pero yung pangalawa, pangatlo, hanggang pang-4, i-upgrade ng i-upgrade yan. Hanggang hindi natin alam, pagdating ng pang-4, bagayan na yung mark of the beast. Yan ay microchip. Kapag nagsimula ka sa isa, hahanap-hanapin mo na kasi may mararamdaman kang side effect. Mahihilo ka, magsusuka ka, magkakaroon ka ng pantal-pantal, minsan kakapalang nguso mo. Tatakbo ka sa doktor, o sige, kailangan mo na po magpabaksin ng 2nd dose. Mawawala na yung epekto. Babalik na sa normal yung katawan muli. Susunod na naman ng ilang araw, meron na namang ibang tutubo sa iyo. Balik ka na naman, kailangan nyo na yung 3rd dose. Wala na naman, matanggal na naman yung mga side effect. Hanggang meron na naman susunod. Hindi matatapos yan kasi nga, ano na yan eh, plano na eh. Pandemic eh, plano eh. Para ianda
ang dadaanan ng Antichrist. Ang lahat ng mga tao ay patatakan ng 666. Pagdating dito ng beast, pagdating dito maminama ng dragon, maminama lahat ng tao may tatak na ng 666. At sabi, lahat ng mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay madadaya niya. Sasambahin siya. Lahat ng mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan. Madadaya niya lahat ng mga nanaan sa iba't ibang panig ng mundo, sa bawat lupa. Kaya nga, hindi ka taka-taka, bakit worldwide? Pag diniklaran ng WHO, buong mundo, ngayon lang nangyari sa atin yan, Amen? Dati sa isang bansa lang nangyayari yan, isolated lang sa isang bansa. Ngayon, buong mundo. Kung mababasa niyo 2 Samuel chapter 24 verse 13 up to 16, kung mababasa niyo yan, maminamal ang Diyos pag nagbigay ng salot, 3 araw lang ayaw niya pang tapusin. Naka-1 araw lang ang Diyos, ayaw niya na, pinigilan niya na. Sabi niya sa anghel, wag na, sukat na. Grabe ang pagpapainuhod ng Diyos. Ayaw niyang may namamatay. Kaya nga, nung pinapili si David, anong gusto mong parusa sa iyo nung nagkasala si David? Anong gusto mong parusa? Yung ikaw ay mapasakamay ng iyong kaaway. O ikaw ay magkaroon ng kagutuman. O ikaw ay parusahan ko, sabi ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng salot, mamili ka ng 3. Sa 3 na yan, mamili ka ng 1. Sabi ni David, mahal na Panginoon, gusto kong ikaw na ang magpataw ng parusa sa akin. Pinipili ko ang parusang galing sa iyo. Sapagat ikaw ay Diyos na punong-puno ng kahabagan, punong-puno ng pag-ibig. Pag ako'y pinarusahan mo, magbabago ang isip mo. Ayokong malagay sa kamay ng tao sapagat ang kamay ng tao ay malupit, walang awa. Kaya sabi niya, ayokong mahulog sa kamay ng tao. Gusto ko mahulog ako sa kamay mo. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, magpapadala ako ng salot 3 araw. Padadalang kita ng salot. Noong nagpadala ng unang araw, salot ng malapang 70,000 ang namatay. Nakita ng malapang noon, naawa siya, nabagbag ang loob niya. Sabi niya, nung pangalawa, nakahanda na yung anghel. Parurusa ng ang Jerusalem. Sabi ng malapang, wag na, sukat na. Hindi ko na kayang tignan ng mga tao na mamatay. Naawa ang malapang noon. 1 salot lang, hindi niya na tinuloy yung 3. Yung 2 salot, hindi niya na tinuloy. Pero ang tao napakalupit, 1 taon ayaw pang tumigil. Kumikita ng libo-libo, milyon-milyon, billion dollars. Ayaw pang tumigil, hindi pa nagsawa. Kaya yun ang dahilan bakit sinabi ni David, ayaw kong mahulog sa kamay ng tao. Ang tao walang awa, gahaman yan. Napakaganid niyan, kumita lang ng pera yan, hindi baling maubos ang lahat ng tao. Gusto kong mahulog ako sa kamay mo, malapang nun, sapagkat baka magbago ang isip mo kung makita mo kami na kami naghihirap. Totoo nga, sinabi ni David, naawa ang Diyos, hindi na tinuloy yung 2 salot na natitira pa. Tignan niyo yung 2 Samuel 24, verse 13 up to 16. Yan po, nandiyan yan, yung kinukwento ko sa inyo. Basahin natin. Dito po sa 2 Samuel, Kapitulo 24, talatang 13 hanggang 16. Sa gayoy naparoon si Gad kay David at nagsaysay sa kanya at nagsabi sa kanya, darating ba sa iyo ang 7 taon na kagutom sa iyong lupain o tatakas ka bang 3 buwan sa harap ng iyong mga kaaway samantalang hinahabol ka nila? O magkakaroon ba ng 3 araw na pagkasalot sa iyong lupain? Ngayon muniin mo at dilidilihin mo kung anong kasagutan ang aking ibabalik doon sa nagsugo sa akin. 14, sinabi ni David kay Gad, ako'y nasa totoong kagipitan. Mahulog tayo ngayon sa kamay ng Panginoon, sapagkat ang kanyang mga kaawaan ay dakila at huwag akong mahulog sa kamay ng tao. Sa gayoy nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa takdang panahon at namatay sa bayan mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay 70,000 lalaki. At nang iunat ng anghel ang kanyang kamay sa dakong Jerusalem upang gibain, ay nagsisi ang Panginoon sa kasamaan at sinabi sa anghel na lumipol ng bayan, siya na. Ngayon itigil mo ang iyong kamay at ang anghel ng Panginoon ay nasa giikan ni Arauna na Jebuseo. Amen. Amen.
Nabasa niyo, mga minamahal? Kapag ang Diyos nagpadala ng salot, 3 araw lang, hindi niya pa tinapos. Isang araw pa lang, 70,000 namatay. Mula umaga hanggang sa tanghaling tapat, 70,000. At nung nakaamba na yung anghel para magpadala uli ng salot, sinabi ng Diyos, sukat na, tama na. Hindi ko na makita maraming mamamatay. May 2 salot pang natitira, hindi na tinuloy na mala Panginoon. Kasi sabi ni David, ayaw kong mahulog sa tao. Ang tao napakalupit, napakasakim. Alang-alang sa pera, handang pumatay. Handang ubusin ng mga tao dahil sa pera. For the love of money is the root of all evil. Pera lang ang pinakikilos nung bis, mga minamahal, para mapasakamay ang lahat ng tao sa kamay ni Satanas. Kaya kahit anong mangyari, huwag kayong magpabaksin, mga minamahal. Yung vaccine, sinasabi ko sa inyo, hindi pa yan yung mark of the beast, pero tuloy-tuloy na yan. May side effect na yan eh. At pag naturukan ka na, kahit ayaw mo nang kahit tumanggi ka, wala ka nang magagawa. Magiging sunod-sunuran ka na. Amen? Pero nasa inyo yan, mga minamahal. May consequences pagka tumanggap ka sa tatak ng hayop. May consequences. Ang paglabag sa utos ng Diyos, ang kasalanan is like a credit card. Enjoy now, but pay later. Mag-enjoy ka, pwede kang lumabas, pwede kang mamasyal. Matanggap mo ang ayuda, matanggap mo ang mga benepisyo na nanggagaling sa Antichrist. Makakain ka, may pera ka. Yung 10,000 mo, pagdating sa barangay, pagdating sa syudad, 3,000. Pagdating sa barangay, 2,000. Pagdating sa kamay mo, 3,000 na lang yan. 3 dilata na lang, ligo. Pero kakagatin mo pa rin yan dahil kailangan mong kumain. Amen? Ganun kasama ang tao. Bago dumating sa iyo, may pitas na. Galing sa 8,000, pagdating 5,000, pagdating sa barangay 3,000, pagdating sa iyo 3,000. Yun ang nagpapagalaw sa mundo natin, pera. For the love of money is the root of all evil. Amen? Pero tandaan nyo, mga minamahal, may consequences. Ang kasalanan, ang paglabag sa utos ng Diyos, tinanggap mo yung tatak, tinanggap mo yung mark na sinabi ng Bible, may consequences. Sin is like a credit card. Enjoy now, but pay later. Mag-e-enjoy ka. Makakalabas ka. Lahat. Pumunta ka kasi kung gusto makakain ka. Parang walang pandemya. Pero, like a credit card, enjoy now, but pay later. Balang araw, pagbabayaran mo yan. Ito yung consequences. Revelation 14, verse 9 up to 11. Basahin natin. Dito po sa Revelation, chapter 14, verse 9 up to 11. At ang ibang anghel ay ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop o sa kanyang kalarawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahirapan ng apoy at asopre sa harapan ng mga banal ng anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumanggap ng tanda sa kanyang pangalan. Dito sa 13, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang magawa, sapagkat ang kanilang magawa ay sumusunod sa kanila. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga bilang Kristiyano, maminamahal, sabi, hindi baling mamatay na lang tayo. For to me to live is Christ and today is gain. Amen.
Mapalad ang mga namatay sa Panginoon. Pagpikit mo dito sa lupa, pagdilat mo sa langit, wala ka na maranasang pandemya. Hindi mo na maranasan ang bakuna. Hindi mo na maranasan na kabilad ka sa araw para pumila sa ayuda. Hindi mo na kinakailangan makipagsiksikan sa palengke, makabili lang ng pagkain. Sa malapang noon, sa piling na malapang noon, wala nang kahirapan. Isipin mo pa lang, gusto mong kumain ng ganon, lalabas na. Isipin mo pa lang, dahil magkakaroon ka ng kapangyarihan gaya ng kapangyarihan ng Diyos. Isa yan sa ibinigay ng Diyos, mga minaman na regalo na malapanon sa tao, dominion, authority, maminamahal, at saka yung tinatawag na kapangyarihan. Binigyan tayo ng dominion, authority, at power. Yan ang ibinigay sa atin. Kapag dating natin sa langit, isipin mo lang kung anong gusto mong kainin, lalabas yan. Pero kakain ka dahil hindi ka nagugutom, gusto mo lang kumain, hindi ka na makakaranas ng gutom doon. Amen! Kaya, maminamahal, magtiis po tayo. Amen? Manindigan tayo sa pananampalataya. Be strong in the Lord, in the power of His might. Kasi pag naturukan ka na isang beses, ikinalulungkot ko po. Kaya nga yung mga ibang mga kapatiran, para lang makauwi, kasi hindi makauwi sila para pag walang baksin. Yung iba, ang motibo lang nila para makauwi lang. Pagdating dito sa Pilipinas, nag-ayuno na sila. Mawala yung visa ng baksin. Nag-ayuno sila. Ang layunin nila para lang sila makauwi. Yun, pwede yun. Yung mga nasa ibang bansa na gustong umuwi, hindi sila makasakay pag walang baksin. Yun, mga minamahal, pwede. Pero kung dahil sa pagkain lang, dahil sa kung ano-ano lang, hindi sa paglilingkod sa Diyos, yan ang diyan ka, mga minamahal, mahuhulog. Sabi ng Biblia, mga minamahal, pangawa ka mong matibay ang nasa sayo, baka kunin ng iba. Narito, susubukin ko ang lahat ng mga taong nananahan sa ibabaw ng lupa. Magkakaroon ng greatest tribulation. Ang mga tao magiging buhay na patay, parang zombie. Walang zombie sa Biblia, pero ang magiging itsura ng tao, kasi yung side effect niyan, nung mark of the beast, nagsimula sa vaccine, hanggang naging microchip, hanggang naging mark of the beast, ang epekto niyan, kasasabog sa katawan mo yan. Lasug-lasug na ang katawan mo, mukha ka ng zombie. Pero, buhay ka pa. Yun ang epekto nun, buhay ka pa. Yung zombie na napapanood natin, patay, biglang nabuhay. Hindi yun. Sa Bible, buhay pa siya, pero mukhang zombie na. Mukhang patay na kasi lasug-lasug na yung katawan. Putok-putok na sa dami ng sugat, namumutla na. Tapos sabi, ang tubig ay magiging dugo. Ang iinumin nila ay dugo. Kapag natuyo na yung batis, wala nang mainuman, pero wala na tayo doon. Nasa langit na tayo, rapture na yon. Amen? Pag natuyo yung batis, sabi na Revelation chapter 16, 1 up to 4, ang mga tao magkaroon ng mga sugat. Magkakalasug-lasug ang katawan nila. Iinumin nila dugo. Ang tubig magiging dugo. Tapos magkakaroon ng matinding init, matutuyo ang mga batis. Kung wala ka nang mainom, wala ka ng batis na mainom, nakasanayan mo ng uminom ng dugo, ang tingin mo sa liig ng kapwa mo na hindi magkakagata na sila roon kasi ang tingin sa iyo, inumin. Pag wala ka nang mainom, gagawin mo lahat ng paraan para makainom ka. Ganun. At sabi, magkakaroon ng matinding init. Lahat yan nasa Revelation 16, 1 up to 4, 8 up to 12. Magkakaroon ng matinding init. Nasabi ng Biblia, mumurahin ng mga taong naiwan sa rapture ang Diyos dahil sa matinding init. Ngayon nga lang, hindi na natin matiis yung init. Yung mga ventilador, mga air condition, hindi kaya ng init na yan. Malulusaw sila sa matinding init. Matuyo yan, masira yan. Sasabog lahat yan, mga air condition. Electric pan, malulusaw yan sa matinding init. Wala nang makapagbigay sa iyo ng relief para mawala yung init na nararamdaman mo. At sabi, pagkatapos noon, magkaroon ng
buong isang taon, madilim. Magkaroon ng total darkness. Para kang bulag, magkakapaan kayo. Wala kang makikita sa matinding kadiliman, total darkness. Nasa Revelation 9 up to 12 yan. Up to 11. Tapos dun sa Revelation chapter 12 up to 16, magkaroon ng gera. The Battle of Armageddon. Sisimulan ng China. Ang China, maminamahal, kukumbisin ang North Korea. Magkakampihan, North Korea, China, Russia. Lulusubin nila, maminamahal, ang Israel. Magkaroon ng gera. Magkaroon ng Battle of Armageddon. Sa buong mundo, pati mga Islamic country, kakampi dun sa mga communist country. Lulusubin ng Israel. Yun ang ng gera, mag-uudyok ng gera sa buong mundo. Kasi maraming kakampi ang Israel, Amerika, hanggang magkaroon ng World War III. Tapos pagkatapos niyan, lilindol ng napakalakas. Ang mga bundok papatag. Nandyan lahat yan, Revelation 18 to 21, 18 to 21, magkakaroon ng malakas na lindol. Papatag ang mga bundok sa lakas ng lindol. Tapos, magbabagsakan ang mga asteroids. Ang mga meteor sa lupa, sa langit, mawawala ng gravity. Babagsak dito sa lupa yan lahat. Ang mga tao po lalagpakan. Napakaraming hirap. Maraming consequences ang dadanasin ng mga taong tatanggap ng tatak na yan. Pero tayo, mga minamahal, magpakatatag tayo. Ihanda natin ang ating puso sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil na ihanda na dumating na ang naganda sa dadaanan ng ating mahal na Panginoon. Amen! Dito sa uling talata, basahin natin ang uling talata. 1 Timothy chapter 6, verse 14 up to 16, uling talata. Unang Timoteo, Kapitulo 3, 6, talata po ay 14 hanggang 16. Natuparin mong utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus, na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino man tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at pagkaharing walang hanggan siya nawa. Amen. Praise the Lord. Paparito ang ating mahal na Panginoong Kristo bilang Diyos na. Ang kanyang unang pagparito bilang tao. Tao lang siya nung nagkatawan tao siya nung unang pagparito. Pero sa kanyang ikalawang pagparito, paparito na siya bilang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon, paparito siya bilang makapangyarihang Diyos. At tayo maghahari sa ibabaw ng lupa, maminamahal ng 1,000 taon kasama ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, maminamahal, umawi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon bago tayo dumako sa ating mga pangangailangan at kahilingan. Awitin natin ng awiting, handa ka na ba? Kung mayroon tayong bisita, maminamahal, kung mayroon tayong mga baguhan, kindly, imbita natin sila sa unahan, dali natin sa unahan upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakausap tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Handa ka na bang umarap sa ating pinakamamahal na Panginoon? Sa tingin mo kaya ang iyong paglilingkod sa Diyos ay karapat-dapat na makaharap ka sa ating mahal na Panginoon?
hintayin ang bukas. Kung wala na pag-asa, ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. O kay Jesus ay may katiyakan, kung ano ang nasasabitan sa buhay na daratan. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at